Welcome back sa Miss Layla Stories. Ngunit bago tayo mag-umpisa, wag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at i-like ang video. Salamat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan na Delphine Miss Layla. Isa akong OFW dito sa Middle East at nasa 5 taon na ako dito na nagtatrabaho. Pipefitter pala ang trabaho ko dito sa isang malaking company at medyo maayos naman ang sweldo, kaya ako tumagal dito. Nag-umpisa ang kwento ko, Miss Layla, noong bago pa lamang ako dito. Mahigit 1 taon pa lamang ako dito noon, dumating si Edwin na naging kumpare ko kalaunan. Actually, marami silang dumating dito na newly hired na Pilipino na galing sa bansa natin. At si Edwin ang napunta sa room namin dahil meron pang isang bakante. Yung ibang mga kasamahan naman niyang dumating ay napunta sa ibang room. 4 pala kami dito sa room namin, Miss Layla, at naging magkaibigan kami ni Edwin. At ako ang palaging tumutulong sa kanya. Alam ko kasi yung pakiramdam dahil first time din niyang mag-abroad. Kwento pa nga niya bagong panganak lang daw ang asawa niya nang umalis siya, kaya nahirapan siyang mag-adjust lalo na at first baby nila yon. Ganun talaga kailangan natin magsakripisyo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Dahil sa naging malapit na kaming magkaibigan ni Edwin, kinuha niya akong ninong sa binyag ng kanilang anak kahit nandito kami sa abroad. Lumipas pa ang panahon, Miss Layla, natapos ko na unang kontrata ko at magbabakasyon na ako sa Pilipinas. Nakiusap naman si paring Edwin na magpapadala daw siya ng bagong cellphone para sa kanyang asawa pag uwi ko at pumayag naman ako dahil magkumpare naman kami. Sabi ko nga dagdagan pa niya yung ipapadala niya dahil may space pa naman yung bagahe ko at dinagdagan niya ng mga damit ng kanilang anak at chocolates. Ang usapan namin ni paring Edwin ay sasalubungin ng kanyang asawa sa airport ang padala niya. Ngunit sabi ko sa kanya, ihahatid ko na lang sa bahay nila dahil kabisado ko naman ang kanilang lugar sa Santa Rosa dahil nagtrabaho ako doon dati at may mga kamag-anak pa ako doon. Nagpasalamat naman si paring Edwin para daw hindi na mahirapan ang kanyang asawa na magbiyahe papuntang airport at ibinigay na lamang niya ang number ng kanyang asawa sa akin. Kontakin ko na lang daw ang misis niya kapag pupunta na ako sa bahay nila. Fast forward, nakarating na nga ako sa bahay namin, Miss Layla. Dito lang pala sa Quezon City ang bahay namin at sinulit ko muna na makapiling ang asawa at anak ko. Pagkatapos ng 3 araw mula nang makauwi ako, nag-chat ako kay paring Edwin na ihahatid ko na ang padala niya sa bahay nila at sasabihin daw niya sa misis niya. Alas 5 pa lang ng umaga ay nasa bus terminal na ako papuntang Santa Rosa. Ang plano ko kasi, Miss Layla, pagkahatid ko sa padala ni paring Edwin sa misis niya, ay papasyalan ko muna ang mga kamag-anak ko sa lugar na yon. Dapat nga isasama ko yung asawa ko pero may trabaho kasi siya, kaya inagahan ko na lang upang maaga din ako makauwi. Nang makasakay ako ng bus, tinawagan ko ang asawa ni Edwin na nasa biyahe na ako. Sabi naman niya, nasa bahay lang daw siya, hihintayin daw niya ako. Hanggang sa nakarating na ako sa Balibago at saka ako sumakay ng jeep papunta sa kanila. Pagkababa ko ay naglakad na ako papasok sa kanilang village, patungo sa address na ibinigay ni paring Edwin. Nang nakarating na ako sa tapat ng bahay nila, ay agad akong kumatok. Pagkabukas ng pintuan ay nagulat ako dahil isang magandang babae ang nakita kong nagbukas ng pintuan. Nag-alangan nga ako kasi akala ko ibang bahay ang napuntahan ko, ngunit naisip ko hindi ako pwedeng magkamali dahil kabisado ko ang lugar na ito. Hanggang sa nagsalita yung babae. Pare, mabuti naman at nahanap mo ang bahay namin. Halika, pumasok ka muna. Wika niya sa akin. Hindi agad ako nakapagsalita. Miss Layla, hindi ko kasi akalain na ito palang babae na ito ang asawa ni paring Edwin. Napakaganda niya, maputi at mukhang dalaga pa. Naisip ko na kung ganito kaganda ang asawa ko, hindi ko talaga iiwanan para mag-abroad lang. Hoy! Pare, bakit tahimik ka dyan? Pumasok ka muna para magmerienda. Muling wika niya. Sige mare, hindi rin ako magtatagal. Sagot ko naman, ngunit naisip ko nakakahiya naman kung tatanggi ako, kaya pumasok na lang ako at para na rin makita ko ang inaanak ko. Ngunit hindi ko mapigilan na tumingin sa likuran ni Maring Jenny habang nakasunod ako sa kanya. Naka-short lang kasi ito. Naisip ko na ang swerte naman ni paring Edwin sa asawa niya. Ang ganda kasi at hindi ko maiwasan na humanga kay Maring Jenny. Nang narating namin ang salas nila ay umupo muna ako at nagtungo naman si Maring Jenny sa kusina upang kumuha ng merienda. Pasimple na lang akong tumitingin sa likuran nito at napapailing na lamang ako. Hindi tuloy maiwasan na magwala si junior ko dahil sa alindog ni Jenny.
Pagbalik niya ay dala na niya ang merienda at nagsalo kami habang nagkwentuhan. Nang tanungin ko kung nasaan ang anak nila, ay sabi niya nasa kwarto daw ito na natutulog. Dadalawa lang daw silang mag-ina sa bahay nila ngayon dahil umuwi daw ang mama niya sa probinsya upang dumalo sa reunion. Napasarap na ang usapan namin ni Jenny hanggang sa narinig kong umiyak ang baby nila, nagising na pala ito. Kaagad tumayo si Jenny upang puntahan sa kwarto nila at nang makalabas siya ay karga na niya ang anak nila. Natuwa naman ako, Miss Leila, nang makita ko ang baby nila. Napaka-cute kasi nito at nakangiti pa na nakatingin sa akin. Siguro ay iniisip niya na ako ang daddy niya. Kaagad kong kinarga ang bata dahil natutuwa talaga ako sa inaanak ko at inabot naman sa akin ni Jenny. Mabuti pa siguro pare dito ka naman ang halian. Wika naman ni Jenny. Kargahin mo muna si baby at magluluto ako ng tanghalian natin. Dagdag pa niya. Napatango na lamang ako, Miss Leila, habang karga-karga ko ang inaanak ko at nagtungo na siya sa kusina upang magluto. Kami naman ni baby ay naiwan sa salas. Mahilig din kasi akong mag-alaga ng bata, lalo na itong inaanak ko. Napaka-cute kasi niya. Nakalimutan ko na nga na dadalaw pala ako sa mga kamag-anak ko sa lugar na ito. Kaya sabi ko na lang sa sarili ko, babalik na lang ako sa mga susunod na araw upang dalawin sila. Dumaan pa ang oras, nasa salas pa rin kami ni baby hanggang sa lumabas si Jenny mula sa kusina at nakaluto na daw siya, sabi niya. Kargahin ko lang daw muna si baby at maliligo lang daw siya saglit bago kami kakain, magtatanghali na rin kasi. Maya-maya pa ay lumabas na siya at bagong paligo. Hindi ko talaga siya maiwasang tignan dahil sa suot niya at amoy na amoy ko ang kanyang halimuyak. Lumapit siya sa akin upang kargahin si baby, ngunit bago pa niya mahawakan ng bata ay sumuka ito at natapunan ng damit at pantalon ko. Naku, pasensya na pare. Akin na yung mic, suot mo, lalabhan ko na lang, matutuyo yan agad, may dryer kami dito. Wika ni Jenny na natatawa. Okay mare. Sagot ko naman at nagtawanan na lang kami dahil sa nangyari. Binigyan niya ako ng tuwalya at pumasok ako sa banyo upang magpalit. Sumunod naman siya sa akin upang iabot ang pamalit kong damit at short. Ngunit nang lalabas na sana ako sa banyo upang abutin sa kanya ang pamalit ko na damit, ay hindi ko napansin ang step sa may pintuan ng banyo at natalisod ako dahilan ng pagkawala ko sa balanse. Sakto naman na nasa tapat lang ng pintuan ng banyo si Jenny, Miss Leila. Napahawak ako sa kanya at parehas kaming natumba. Niyakap ko siya at iniwas ko ang katawan niya upang hindi siya ang mapunta sa ilalim. Pagbagsak naming dalawa sa sahid ay napaibabaw siya sa akin at nakayakap pa rin ako sa kanya. Hindi kami kaagad nakakilos sa oras na yon, Miss Leila. Parang bang may kuryente na dumaloy sa katawan ko dahil sa eksenang iyon. Parehas kaming walang imik at nakatinginan na lamang kami habang magkadikit ang aming katawan. Nang tumayo na kami ay hindi ko napansin na natanggal pala yung tuwalya na nakatakip sa akin at napatungo ang kanyang paningin sa junior ko. Napansin ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang makita niya iyon dahil nabiyayaan din kasi ako ng kalakihan at nagpabago ng kanyang kinikilos. Sa oras na iyon, Miss Leila, iba na ang takbo ng isipan ko hanggang sa muli akong lumapit sa kanya. Gusto mo bang hawakan? Lakas loob kong tanong sa kanya. Hindi siya umimik, ngunit timingin lang siya sa akin. Hindi man niya masabi, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang kanyang kagustuhan. Kinuha ko ang kamay niya at pinahawak ko sa galit na galit kong junior. Ramdam na ramdam ko ang lambot ng kanyang kamay at nawala na ako sa aking sarili, hanggang sa dahan-dahan na niya itong paglaruan. Hindi ko alam, ngunit dahil na rin siguro sa tagal ng kanyang pangungulila, kaya niya nagawa iyon. Dahil doon, alam ko na talagang may mangyayari sa aming dalawa, kaya binuhat ko na siya patungo sa kanilang kwarto. Hindi ko lubos akalain na mangyayari ito, Miss Leila, dahil lamang sa paghatid ko ng pasalubong ng kumpare ko ay makaka-jackpot ako. Nang makarating na kami sa kwarto nila ay ibinaba ko siya sa kama. Nung una ay nagdadalawang isip pa siya kung itutuloy namin. Siguro ay iniisip niya na magkakasala siya kay paring Edwin, ngunit dahil sa kagustuhan ko ay bumigay din siya at wala siyang nagawa. Dahan-dahan lang baka magising si baby. Sambit na lamang niya. Doon ay wala na akong sinayang pa na oras. Ako na ang nagtanggal sa mga nakatakip sa kanya at nag-umpisa na akong... Nangyari ang hindi dapat nangyari sa amin ni Jenny. Ipinaranas ko sa kanya ang hindi pa niya nararanasan kay paring Edwin na halos mawala siya sa katinuan. Nang matapos na kami ay nakiusap siya na wag ko itong sasabihin kay paring Edwin.
At oo naman sagot ko sa kanya, pero isang kondisyon basta ulitin namin ito at pumayag naman siya. Hindi na ako umuwi sa araw na yon, Miss Leila, at paulit-ulit naming ginawa iyon nang magdamag na halos hindi mabilang. Sa ngayon ay nakabalik na ako dito sa abroad at magkasama ulit kami ni paring Edwin. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa amin ni Jenny. Anong aral ang mapupulot sa kwento ko? Sa mga kagaya kong OFW, dapat hindi ang asawa ninyo ang sasalubong sa mga padala ninyo dahil hindi ninyo alam ang takbo ng isip ng kaibigan ninyo, lalo na kung maganda pa ang asawa ninyo. Hindi malayong pag-iinteresan nito. Sana ay may napulot kayong aral sa kwento na ito. Huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at i-like ang video. Abangan ang mga susunod pang mga kwento na kagaya nito. Maraming salamat sa panonood. Welcome back sa Miss Leila Stories. Ngunit bago tayo mag-umpisa,